ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa For the MX3 3 o'clock habit, ito po ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Pilipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect, at lagi po nating ingatan ang ating kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasamang gift pack araw-araw mula po sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lamang po dito sa ating himpilan sa DZRH para po sa mechanics.
Ito pa, alam nyo ba na imbes maging basura pagkatapos mong i-consume ang bawat foil, sachet at blister pack ng MX3 ay sumusuporta po sa livelihood program para sa Muslim community dyan po sa Davao. Ang mga coffee sachets, ginagawa po yung wallets, coin purse at mga bag. Kaya sali na po sa MX3 3 O'Clock Habit promo at ugaliin ang MX3 3 O'Clock Habit dahil hangad ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps: Pray, Prevent, and Protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH-FDA CFRR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala mga kaibigan, meron pa rin po tayong lucky winner, no? Meron tayong winner ngayon pong araw na ito ng Huwebes, March 26, 2026. At ang ating winner po, congratulations dahil nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3 mula po sa Maynila. Aba, kalapit lang ng Pasay ang ating winner. Mula po sa lungsod ng Maynila, congratulations Federico Liave. Federico Liave, congratulations. Nanalo ka po ng 1,000 pesos at gift pack po mula sa MX3. Ayan, congratulations. Oras po natin mga kaibigan. 8 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga ginigiliw na tagapakinig. Kumusta po tayo ngayong hapong ito ng Huwebes? Ika-26 na po tayo sa buwan ng Marso. It's March 26, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. At ngayong hapong ito ay pag-usapan po natin yung pong sakit na tuberculosis. Kasi parang marami ngayon ang lumalapit para po sa sakit na yan, malaman natin sa Department of Health, makausap natin sila dahil paano ba ang suporta sa mga nagkakasakit po ng TB. Hingi din tayo ng update sa kanila para po sa sakit na yan. Mamaya, puntahan natin ang Department of Health.
Anyway mga kaibigan, ingat-ingat po tayo ha, dahil lalong-lalo na po dun sa ating mga kababayan na nasa labas lagi ang trabaho. Ay, lalo na yung ating mga lolo't lola pala, no? Ating mga lolo't lola, magandang hapon po, mano po. Hala, sabihin naman nila, di ko na naman sila naalala. Mga nanay, tatay, na lagi po nakatutok sa amin dito po sa DZRH, sa ating mga programa at dito po sa Public Service Hour. Ayan, maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok. At syempre, kaagapay natin ang lahat po ng ating mga partner, hindi lamang ating mga miyembro ng Operation Tulong. Mag-iingat kayo ha. Lalong-lalo na yung ating mga member na not getting any younger. O Kuyang Bot San Jose, are you okay? Ayan, magparamdam ka ha, Kuyang Bot San Jose, ikay ba'y okay na? Ayan, magpagaling ka po. At hangad namin ang iyong paggaling ha. Nung kamakailan kasi ay nagkasakit itong si Kuyang Bot San Jose eh. Sige, tapos sino pa bang mga natin? Si Willie Relador. Sige, batiin natin. Total, binabati natin ang ating mga lolo't lola eh. Oo, itong mga lolo't lola. Mga lolo. Yeah, Willie Relador. Sino pa? Ang ating Cambio King, si Bong Briones. Yeah, may biyahe siya ngayon eh. Tapos, sino pa? Si Jun Salvadico, si Jun Zuniga, silang tatlo mga Cambio King. Si hindi to, sabihin to, senior na ba siya? Ayan, si Roger Bruno. Sino pa yung mga ating si Ka Saturnino Laway, nasa bahay na lang to eh. Ayan, yung ating mga lifetime, how are you today? Ha, kumusta kayo? 'Di ba? Uy, batiin ko nga ulit ang aking brother-in-law ng belated happy birthday, Tony. Ayan, si Tony, si Anthony Nasque. Ayan, si Tony. Happy birthday, bro. Ayan, ang aking, ang hubby ng aking sister dyan sa Australia. Kumusta kayo sa Australia ngayon? Ayan, ingat-ingat po ha. Tayo nagpapaalala again. Lalong-lalo na dun sa mga taas-baba ang kanilang mga blood pressure. Yung kanilang mga BP, dahil sa hirap ng buhay, nagtataasan lahat. Oo, yun na lang pong mga maliliit daw ang hindi natangkad at nataas. May mga nagpapahiwatig na yung Maynilad at Manila Water, di ba? Nag-aabiso na sa ating mga consumer ng Manila Water at Maynilad. Tataas yung singil sa tubig. Ha? Sa Abril. Marso ngayon, ilang araw na lang. Abril na, naku po. Hanggang Hunyo. Ba, April, May, June, 3 buwan? Oo, kasi inaprobahan ang MWSS naman Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pwede namang ipigil pa yan. Kung kailang magtataas talaga ng tubig. Ay, kahirap naman Nagtataasan na nga lahat baka naman pwedeng pigilan pa yan. Kasi sabi po nila, inaprubahan po yan ng MWSS, no? Ha? Oo, inaprubahan yung tariff mechanism na tinatawag. Oo, para mabawi naman daw yung naging epekto ng nung foreign currency exchange rate, yung epekto niya, yung pagbabago. Oo nga naman, Hanggang bumagsak yung yung piso natin kontra sa dollars, 'di ba? So yung taas singil simula April 1 daw po ramdam na natin. Naku po. Mahal na araw. Jeric, narinig mo ba 'yun? Tayo magpapasan ng krus ng kalbaryo ng taas lahat. Taasan lahat presyo ng bilihin. Kanina nag-check kami ng presyo ng bigas na naku po, napahimutok ako Kakagulat. Yung 50 kilos ng mga magagandang bigas, Jeric, alam mo ba kung magkano? 4,400 plus. 50 kilos, ha? Ang talang magkano lang yun nalingat lang. Kamahal ng bigas. Ay, naku po, Diyos ko. Kahirap maging nanay sa mga panahon nito. Nanay ka na, tatay ka pa, natay. Patay! Meron ka pa bang kukunin sa bulsa, ha? Tapos magtataas pa yung kuryente, nanay ko po. Kaya pala nakita ko minsan isang artista, si Pokwang ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yung aking nabasang pinapakita niya lakon bill ng kanyang kuryente? Anyway, nag-uusapan natin ngayon ng mga himutok. Di ba? Gusto niyo ng himutok? Ay pakinggan ninyo yung himutok ng ating mga kababayan. Pati yung di ba yung bigas nga, ayan kanina kaya naghihimutok ako kasi di ba tataas daw.
Anyway mga kaibigan, standby. Mamaya bababa ulit tayo sa ating mga kababayan. Alamin natin mamaya sa ating team Operation Tulong saan pupunta. No, sa anong grupo ang mabibigyan naman natin ngayon ng tulong. Sandali lamang po. Babalik tayo. Saglit lang. Oras natin 16 na minuto makalipas po 3:00 ng hapon. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 23 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon, puntahan po natin ang Intramuros, Maynila. Tignan natin, sapagkat nakikita ko dito sa kanilang video mukhang ito yung mga nagkakalesa. Di ba? Yung mga nagkakalesa ang ating may munting regalo ngayong hapong ito mula po sa MBC DZRH Operation Tulong. Ating Team Operation Tulong, Isa Gabriel, magandang mainit na hapon sa inyong lahat dyan. Miss May, magandang hapon. Nandito nga tayo ngayon kasama ang ating alagang kabayo para bisitahin naman ang ating mga kuyang nagkakalesa dito sa Intramuros. Bagay ka dyan, Isa. Bagay ka dyan. Pag yan tumakbo talaga. Anong feeling? Anong feeling ng nagkakalesa? Miss May, nakakakaba dito kasi sabi ni Kuya kanina, kasi kasalukuyan dito may bakal na nagaharang doon sa may gulong. Ngayon, kapag ito ay tinanggal, binaklas at hinila mong gano'n ng tali, lalarin na pwede magwala yung kabayo niya. Try mo. Pero Miss May, kaya tayo nandito ngayong araw, dahil sabi sa isang kanta, ang kalesa ay may pang-akit na taglay. Pulot at damo lang para sa kabayo ay sapat na. Pero ngayong nagtataasan ng presyo ng mga bilihin ng gasolina, makikipagkwentuhan tayo sa hari ng, kumbaga ito ang mga hari ng kalsada dito sa Intramuros, Maynila. Kasama natin ang ating mga masisipag na mga, ano pong tawag sa mga nagkakalesa? Kutsero. Ayan, ang ating mga kuyang
kutsero. Kasama ko po ngayon, Miss May, si Kuya Artemio. Kaway-kaway po kay Miss May, Kuya Artemio, si Kuya Ken. So si Kuya Ken, si Ate Dayanara, at syempre si Kuya Roger. Sana sinakay mo si Ate Dayanara doon muna sa taas. Ayan, doon sa taas ng kalesa para magkasya kayo. Oh. Sabi niya dapat sinakay kita kanina. Doon, no? Pasakayin mo muna siya doon. Pasakayin mo para kasya kayo sa frame. Ayan, dalawa sila. Ayan, doon sila dudukwang. Ayan, no, sa likod. Ayan. Oo, oo. Ayan, yan, sakay. Mainit. Ayan. Ayan, isa pa. Ayan, okay. Ayan, side view lang. Okay. Sige, tabi sa'yo yung ano. Ayan, nag-iisang girl ba? Nag-iisang girl. Ayan. Yes, patabihin mo na si Kuya sa'yo. Patabihin mo na si Kuya. Ayan. Kuya Roderick. Ayan, okay. Para hindi mainit. Talaga namang hahangaan mo, Miss May, dahil sa sipag at natin ng ating mga kutsero. No, sa pamamasada, actually, dito sa Intramuros, para igala ang ating mga turista. O sige, unang kumusta mo sa kanila? Kumusta ang kita? Meron pa bang mga sumasakay ng kalesa? Kumusta daw po ang kita ngayon, Kuya Artemio? Sa ngayon po kasi medyo mainit, medyo mahina. Pero siguro pag dating ng hapon, kahit pa paano may mga parating na sa pasasayan. Oo. At doon sa susunod, sa katabi mo, tanungin natin, Eiza. Siyempre, apektado ba sila saan sila apektado? Sa taas ng presyo ng langis? Siyempre, wala silang langis. 'Di ba? Kaya lang, anong epekto sa kanila yung kinakain ng ano ba? Anong epekto sa kanila ng krisis ngayon? Bakal ng kabayo, yung sapatos, saka yung pulot, tumataas din. Mga pagkain. Kasi nagbabayad yung transportasyon yung mga nagde-deliver ng bakal. Kaya tumataas yung presyo ng bakal. Tsaka po sa inyo, Ate Dayanara, paano kayo naapektuhan ng taas ng presyo ng gasolina? Apektado din ba kayo? Opo, kasi unang-una bakal yung namin dito, yung sapatos ng kabayo. Tapos po, yung mga pagkain ng mga kabayo, dinideliver din po sa amin. Magkano ang ngayon ba tumaas na ngayon? Tumaas din po kasi po sa sapal po lang kabayo po, nasa 200 na po, tsaka po sa pagkain ng kabayo, mga pulot. Kailan tumaas at magkano ang itinaas? Tsaka nagiging 200 po yung pagkain ng mga kabayo po, bali mga magagastos po namin, mga 1,000 na rin po. 1,000? Bago pagtaas po ng mga gasolina lang. Magkano po ba noong una yung presyo Hindi pa tumaas ang gasolina? Kabayo? Dati yung pulot lang 30 pesos lang, makakabili ka naman. Ngayon 60 pesos na. Doble rin ang taas. So ganun sila kaapektado, no? So paano na ang kita nyo ngayon? Dati magkano ang doon sa kabila? Tanong mo Isa doon sa isang natin, si Kuya. Ayan. Eto, si Ken, ang pinakabatang kutsero dito sa hanay nila, no? Ken, kumusta naman ang kitaan ngayon? Noon, bago tumaas yung presyo ng gasolina, magkano kinikita nyo? Noon, okay naman po kasi katulad po yung cruise ship, dati mga naglalakad sila. Sa amin sa kalesa sila dumediretso. Ngayon po kasi may mga bus na, may mga tour guides, then iba naman po dahil sa weather. Minsan pa iba-iba, mainit, minsan biglang uulan, ganoon po. Doon lang po naapektuhan yung biyahe namin. So mula sa dati, magkano ang naiuwi ng malinis sa pamilya? Kumpara sa ngayon, magkano naiuwi? Dati po... Nakailang biyahe? Dati po mga 5, 4. Ngayon sortihan na po yung 3, ganon, 2. Na biyahe. Yes po. Oo. So magkano? Magkano ba ang pamasahe? Teka muna, magkano ba? Bale ang pamasahe sa kalesa po. Ang tour? Yes po. Bale, 1 hanggang 6 na tao po yun is 1,000. Then may discounted tour naman po tayo sa mga seniors, then mga students. Discount po yun. Kuya, ano bang pinakamaraming pasahero ng kalesa? Mga turista o yun ding mga namamasahe tapos sa inyo nasakay? Mga turista po, minsan mga overseas Filipinos. Yes po. Na gustong i-enjoy. Ano ba ang ruta ninyo? Saan naggagaling at saan babalik? Kuya Artemio, saan daw po ang ruta ninyo madalas?
Paano ang ruta? Actually po, ang ruta namin ay nakapirmis dito sa Intramuros. Ito po ang nililibot namin araw-araw. Oh. So, pero yung kita ninyo sa isang araw, pinakamaraming pasahero na nasasakay ninyo at saka ilang oras kayong nagtatrabaho? So, kagaya ko po, nag-i-start ako dito ng 11 ng tanghali. Opo. And then, bago ako makakuha ng pasahero, no, siguro 1 up to 2 hours bago ako makakuha ng pasahero. So, sa halimbawa, ilang oras ba dapat? Anong oras nagsisimula kayo? Tapos anong oras natatapos? Minsan umuwi ako ng 7 or 8, ganun. Ng gabi. O kasi mas lamang po yung puro parada. O kasi sarado na yung, 'di ba, inikutan niyo Fort Santiago, 'di ba? Intramuros talaga, yung mga namamasyal. So pag sarado na yung mga park, wala na rin kayong pasahero, ano? Opo, lalo sa gabi kasi wala naman din gano'n silang makikita kundi mag-roaming around na lang. Ilan na lang ba sa inyo ang mga kalesa na nag-iikot sa Intramuros? Kuya Roderick naman. Kuya Roderick, ilan na lang daw po ang kalesang umiikot ngayon? Alam niyo po ba? Dito sa Intramuros, ang umiikot na kalesa 25. Meron pa sa Luneta. Sa Luneta. Iba naman pag Luneta. Meron silang 40 kalesa rin doon. Aba, ang dami pala, no? So yung bang 40 at yung sa inyo ay pag araw-araw kumikita talaga? Ganon karami? Dito, walang kita. Lalo na sa Luneta, bihira naman din ang pasahero. Dito, medyo kahit pa paano nagkakaroon ng sakay. Oo. So magkano pinakamahal na pasahe ninyo pag dulo sa dulo? Yung minimum talaga dito 1,000. Kaya lang po, minsan pag senior may discount. Kaya 1,000, ilang pasahero 'yon? 4? Hanggang 6 na tao po 'yun. 6. Kailangan mapuno muna, ganon? Kasi kung hindi, babayaran mo ng buo. Opo, depende sa tao na sasakay. Kung 3, 4, hanggang ba po ng tao na sasakay ay 5 hanggang 6. Oo, kayo ay accredited ng Intramuros Parks, tama ba? Opo, administration. Okay. So hindi pa kayo allowed na magtaas ng pasahe. Yun na po kasi binigay na rate sa amin. Nako. Tanungin mo isa si ate. Siya yung nag-iisang girl eh. Ilang taon ka nang na kutsero? Nasa 15 years na po. Aba. Ikaw ba'y may pamilya? Meron pa po, nanay ko po. Si nanay. So, ibig sabihin yan, yung kinikita mo para din kay nanay at saka sa'yo lang. Opo. Oo. So, oo, pero bakit kalesa? Kasi namatay na po tatay ko, ma'am. Bale, ako na lang po yung pumalit dito po. Minana mo lang. Tapos, okay naman ikaw, okay naman sa'yo. Okay naman po. Oo, baka may panawagan kayong samahan ng mga nagkakalesa. Ngayon na napakahirap ng buhay, sabi nyo nga, tumaas yung halaga. Baka may panawagan ka. Sana po, tangkilikin nyo lang mga kalesa dito sa Intramuros ngayon. Para po, dumami pa po yung mga pasahero namin. Oo, dun sa taas na mga, ng presyo ng mga bayarin ninyo, anong panawagan mo sa gobyerno? Sana naman babaan nila, ma'am. Para makatulog din sila sa amin. Oo, kaya lang hindi pa kayo kinakausap ng admin ng Intramuros na itataas yung pasahe ninyo. Nakausap na daw po ba kayo ng admin ng Intramuros na tataas yung... Wala pa pong info, wala pa. Wala pero pa. Kayo, ipanawagan. At hindi rin naman po kami naghahangad na itaas ang pamasahe namin. Dahil bago po ito ginaganap, ito po ay pinag-uusapan ng maayos. Inahanap din kung ano ang dahilan kung bakit gusto mo magtaas ng pamasahe. Pamasahe. Oo nga naman. Kayo po ba'y kumikita din? Kayo ba'y kumikita din sa tip? May tip ba ang ating mga turista sa inyo?
Meron naman po, lalo pag nasiyahan sila sa serbisyo ng kotsero. Wow, so doon kahit papaano nakakabawi kayo. Opo. Oh, wow. Okay. So kayo may pinag-aaral pang mga anak, ano? Wala na po akong pinag-aaral na anak, apo meron. Oo. Pero yan ang bumuhay sa inyong pamilya, ano? Opo. Okay. Sige, pasayahin mo na sila, Iza. Dahil napakainit dyan sa lugar ninyo, di kayo nakasilong eh. Sige, pasayahin na. Para pasayahin pa ang ating mga kuyang kotsero dito sa Intramuros. Narito po ang konting regalo mula sa DZRH Operation Tulong. Ayan, meron po yung lamang bigas at ilang pang mga pagkain na sana po ay makatulong. Tara po Kuya Roderick dito. Ayan, ano pong gusto niyo sabihin? Maraming salamat po sa mga natulong nyo. Sa CRH na tinulungan mo kami mga kotsero. Kahit konting pagkain. Opo, munti lang yan. Pandagdag lang sa inyong hapagkainan. Ano po? Mabuhay po kayong mga kotsero, no? Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay din po tayong mga Pilipino. Yan, Miss May. Dito muna kami sa Intramuros at maghihikayat pa ng mga turista na sumakay dito sa ating kalesa para magala hindi lamang itong Intramuros kung hindi yung iba't ibang makasaysayang lugar dito sa ating area ngayong araw. Ito pa rin si A. Gabriel mula pa rin dito sa Intramuros kasama ang ating kuyang driver, Kuya Mike Lumaban para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Team Operation Tulong Asa Gabriel. Ayan, so mga kotsero ang ating pinasaya ngayong hapon. Babalik po tayo. Oras natin, 37 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin mga kaibigan, 49 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito ng ating programa dito po sa Public Service Hour, makausapin po natin ang Department of Health sa pamamagitan ng kanilang National Tuberculosis Program. Ayan, at kasi nitong mga nakaraan, sinasabi po kabilang po tayo ang Pilipinas sa 5 bansa sa buong mundo na meron pong pinakamabigat na pasanin pag ang pinag-usapan po yung sakit na tuberculosis. Where in fact, dapat hindi, di ba? Dahil talagang nakatutok ang gobyerno natin dito eh. Yung report daw po ng World Health Organization, kung tama ito, yung Western Pacific Region, 2.9 million yung kaso ng TB sa buong mundo at kasama po ang Pilipinas sa listahan ng tinaguriang high burden countries
no? Tapos Indonesia and China. So, ilan dun sa mga tinukoy na dahilan ng mabilis nga ng pagkalat ng sakit na to, malnutrition, of course, yung paninigarilyo, isa yan, pag-inom ng alak, and of course, diabetes. Kaya nga ang sabi po ng WHO, palakasin yung primary health care para mas mabilis na matukoy po yung sakit at maiwasan din. Of course, prevention is better than cure, di ba? Yun naman lagi ang sinasabi. Oo, kaya hinihikayat po, ang ating gobyerno pabilisin yung paggamit ng tinatawag na near point of care molecular test, lalo na dun sa mga liblib na lugar. Totoo po ito, marami po lumalapit din sa atin mga liblib na lugar na hirap maabot ng mga medical services. So tanungin po natin mula po sa NTP o National Tuberculosis Program ng DOH, Department of Health. Wala iba kundi si Dr. Ana Marie Celina Garfin. Doc, magandang hapon. Good afternoon. Afternoon po. Ako po si Dr. Cherise Malbasias po, ang National TB Program Manager. Ayun, so mali pala yung aking queuing. Ay, ayun, Dr. Cherise Malbasias, ang Program Manager. Tama po? DOH National TB Program. Okay, Doc, narinig niyo po yung ating unang na kabilang tayo sa top 5 sa buong mundo. Tama po ba to? Tama po ba tong report na to, Doc? Yes po. So we are part of the top 5 countries na contributing to the burden of TB globally. So, actually, pangatlo tayo. So with this record po, of course from World Health Organization, bigyan niyo po kami ng update nga, Doc. Ano ba ang kasalukuyang kondisyon ng kaso ng TB sa ating bansa? Pero, di ba, bawat ospital parang meron tayong tinatawag na DATS, di ba? May nakalagay naman na ganyan. Naabot ba ng programa yung mga kababayan natin? Or ano ba ang naging resulta niyan? So, sa ngayon po, sa ating pinaka-latest na data, noong 2025, may naitala po tayo na 536,213 individuals na na-diagnose ng TB. At yung treatment po yung treatment success rate po natin as of the latest data as well is around 89% for drug-susceptible TB. So, yun po yung mga datos po natin sa ngayon. So, yung percentage na yun, 89%, mababa pa po yun, kasi ang gusto po natin, 90% pataas ang treatment success rate po natin. Oho. So meaning, ano po ang naging dahilan, mga pangunahing dahilan, naging problema para hindi natin maabot yung success rate, considering na alam natin, tama po, priority naman ang programa na ito ng ating gobyerno. Okay po. So, bago tayo pumunta dun sa treatment success rate, yung 536,000 na sinasabi ko po sa inyo, yun po yung nakita lang natin, pero ang estimated na kaso po natin is around 700,000 plus, based sa tagal. Ay, ang dami, ang dami. WHO estimates. And dahil meron po tayong, may gap na hindi tayo nakita, kaya po kaya dumadami yung kaso po natin. Kasi pag hindi natin nakikita yung mga taong may TB, ibig sabihin pwede nilang ikalat yun, may mahawaan pa po sila. Or pwede rin po na mamatay sila dahil sa komplikasyon. So yun po yung mga challenges natin ngayon. Tapos dun sa treatment success rate po, ang isa po nating challenge po doon is yung following up yung mga kaso natin, especially doon sa private sector po natin, na pag-ensure na yung mga nagpapatingin sa ating private sector is nakukumpleto rin nila yung kanilang mga gamutan. So, yun po yung mga challenges po natin. Oo, so marami, ibig po bang sabihin nun, marami hindi nila natatapos yung prescriptive treatment period? Well, meron, So, sa ating datos po, meron pong 21% pa na supposedly po matapos nila pero hindi nila natapos ang kanilang mga gamutan. Sayang naman yun. Ano pong paliwanag sa ganun, Doc, para maging aware yung ating mga kababayan? Baka kasi eto yung mga, porket gumaling na kahit ilang buwan lang, ayaw nang uminom ng gamot. Tama po ba?
Opo, no. Tama Kasi po may kasi ganyan, 6 na buwan po yung kailangan na gamutan sa TB. So meron po mga unang buwan pa lang kasi may maganda ng resultang nararamdaman, mas maayos ng paghinga, wala nang ubo, hindi na nilalagnat. Opo. Meron po na tumitigil, no? Tapos isa pa pong nakikita naming dahilan kaya hindi tinutuloy yung gamutan, pag lumilipat po yung bahay, nag-iiba ng bahay, or may nararamdaman na adverse reaction. So yun po kaya importante yung tutok gamutan para po, kasi pag may mga pasyente, kunyari konting nahirapan lang po sa paglunok o di kaya may pangangate na nararamdaman dahil sa pag-inom ng gamot, pwede po kasi yun ma-resolve o ma-address agad kung may mga health worker po agad na makakatingin sa kanila. So, yun po. So, yung mga pagkakaramdam nila ng adverse reaction, pwede rin po kasing dahilan yun para tumigil sila. Oo, kasi sabi nga natin, di na dahilan ngayon na ang TB no? Dahil curable naman talaga. Kaya lang kailangan dito talaga full cooperation. So with this problem, dahil nandun tayo sa number 3, ano pong mga ginagawa? Meron bang mga bagong programa para dito ang DOH at mga bagong hakbang para nang sa ganun ay yung ating mga kababayan mabawasan, no? Yung mga nagkakasakit na naman. Paano po ninyo pinapalakas yung inyong tinatawag na early detection and diagnosis? Yes. So sa early detection po, ang isa sa mga strategies po natin dyan is yung tinatawag na active case finding. So yun po, pumupunta po tayo sa mga community, dala-dala either yung mobile van na may portable x-ray or ultra portable chest x-ray. So imbis na hintayin po natin yung mga pasyente sa health center, tayo na po yung mismong lumalapit para ilapit yung mga serbisyo natin sa kanila at hindi na sila mahiya or hindi na sila gumastos pa ng pamasahe. Pangalawa po, gumagamit na po tayo ng makabagong teknolohiya. So katulad ng sinabi ko, hindi na po yung mga x-ray na nasa ospital, meron na pong portable, tapos meron na pong ultra portable, yung kasing liit lang, pwede na sa backpack. Tapos meron na rin pong AI. So kung sakasakali po na wala pong radiologist na malapit, so habang wala pa pong official reading, at least po ma-triage na po natin, malaman na po natin kung sino yung sa mga nagpa-x-ray yung pwede na nating kuhanan agad ng plema. So yun po, para isa rin po kasi sa balakid yun, minsan pag pinapabalik para sa pagbibigay ng plema, hindi na bumabalik. Kaya hindi na po natin na da-diagnose. And then yung isa pa pong ginagawa po natin, yung sa treatment naman po, lalo na sa drug-resistant TB, dati po mahaba po yung gamutan yan. May 12 months to 24 months, tapos may injection pa. So ngayon, all oral na, tapos 6 months na lang po yung gamutan para sa drug-resistant TB. Ayun. So yun. Oo nga, nakalagay naman talaga. No? Pero yung DOTS po ba successful? Nakalagay po yan, public and private hospital, di po ba? Sa mga public yata, I think sa health center. Ano po? Yes po. Yes. So meron po tayong mga gamot sa mga DOT center po natin para sa public. And then pag sa private po, kung meron po silang kasunduan ng mga public health facilities, pwede rin po silang maka-avail ng ating mga gamot. Ayun. So baka meron po kayong mga mahalagang instruction sa ating mga kababayan na sa sarili nila, alam nila, meron na mga indikasyon. Ano bang dapat na gawin po nila? Lalong-lalo na po kasi meron ding mga lumalapit sa amin, Doc Charisse, yung mga nasa liblib na lugar sa probinsya na wala po yatang mga medical practitioner na naroroon sa lugar nila. Anong gagawin? So, ang unang-una po talaga is maagang magpasuri. So kung may maramdaman na po kayo na lagnat, ubo, o di kaya yung pangangayayat o yung walang ganang pagkain, lalo na kung umabot ng 2 weeks na kahit na umiinom na kayo ng gamot, hindi pa rin nawawala, then mas maganda po, bumalik po kayo sa doktor nyo, magpasuri po, magpa-x-ray para malaman na natin kung TB nga po yan. Mas maaga po kayong
ma-diagnose ng TB, mas maganda po ang magiging resulta ng inyong kalusugan. And then, ang isa pa po, pag naggagamot na, importante na kumpletuhin yung paggagamot. Hindi po, kailangan po 6 months talaga yon para ma-ensure natin na maubos yung kagaw, yung bacteria po sa ating lungs, and then hindi na po tayo makahawa. And then pangatlo po, ito naman para sa mga household nyo po, no, na hindi lang dapat yung may TB yung nagpapatingin, pati yung mga kasama niya sa bahay. Kasi kung sakasakali man na wala silang TB at infection pa lang, then meron din po tayong TPT o TB preventive treatment na pwedeng ibigay para hindi na po mag-progress into an active disease, yung tinatawag na TB infection sa mga household contacts po natin. Ayun, napakahalagang paalala yun, Doc Charisse. Napakahalaga po. And then baka may panawagan po kayo para sa mga programa na ito ng ating Department of Health, ng ating gobyerno. So, unang-una po, nagpapasalamat po ako, no, sa mga healthcare workers po natin sa frontline, no, yung mga barangay health workers, yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga midwife po natin, kasi sila po talaga yung nagbabantay ng mga pasyente po natin. So sana po, no, tuloy-tuloy po ang ating pag-alaga sa mga pasyente, at sa ating mga mayor, sa ating mga local chief executive, sana po tuloy rin po yung investments natin sa paggawa, sa pag-implement ng programa. So sa pag-hire po, so pag mas marami po kasi tayong healthcare worker, mga barangay healthcare worker na nandun sa ating mga community, mas nababantayan po yung mga pasyente. And then yung mga infrastruktura katulad ng mga machines, no, yung makabagong machines nga po, rapid diagnostic test machine. So meron naman pong binigay ang gobyerno, pero kung tingin nyo po kulang pa po, pwede pong magdagdag po. And then yung mga incentive po natin sa ating mga pasyente, pwede rin po, malaking tulong din po yun, no? Yung mga pabigas po, kasi importante rin po kasi na yung mga pasyente natin maganda ang kalusugan. So yung nutrition po nila, dapat na-ensure natin na may maayos silang nutrition. And kung yung pasyente po nagtatrabaho, siya yung padre de pamilya, baka meron pong ready na social protection package para sa kanya at yung pamilya niya, para hindi naman din po mag-suffer yung family. So yun po. Maraming salamat, Dr. Charisse. Thank you so much sa oras po. Maraming salamat. Thank you po. Dr. Charisse Malbasias, Program Manager, DOH, National TV Program. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Puntahan natin ang Barangay Zapote, Las Piñas City. Nako, meron na tayong winner dyan. Malakas promo kasama ang MX3. RH27, Noche Kakas. Noche. Yes, may live po tayo ngayon dito sa may Barangay Zapote. Yung nakikita nyo ngayon na Miss May, ito yung diretso ng Bacoor, Cavite. So sana isang nag-aabang ng masasakyan ito. Lapitan natin. Ayan, oo. Nag-aabang. Kanina ito Miss May, nag-aabang na habang nag-aabang ng masasakyan. Ito naman ay nakikinig at nanonood ng DZRH. Ayan. Ito yung medyo Ayan, pakita lang natin. Ano pangalan nila? Ano pangalan? Kelly po. Kelly. Yan. Matagal ka na nakikinig na siya. Opo, nung pandemic pa po. Pandemic pa? Po. Take it. Opo. Okay, so sino ang kilala mong anchor ng DZRH? Si Katunying po, tsaka si May
Pinauhan po. Ayan. Mahilig ka talaga sa Operation Tulong. Operation Tulong talaga this day. Nakapalo din po ako. Wow, thank you. Oo. Hindi ka na namin naabalahin pa dahil uuwi ka pa. Pauwi na. Bibigyan ka na agad namin ng 1,000 pesos. Ayan. At hindi lang yan, meron ka na kagad MX3. Thank you po. At siyempre, meron ka pang medium component atin sa inyo ng Astron. Alagang Astron, alagang maasahan. Mabibili naman ito sa inyong suking tindahan o appliance store nationwide. Ayan. At bukod lang yan, isagad na namin yung aming DCR t-shirt. Kung saan ka magpunta, isusuot mo yan. Kulay puti yan. Talagaan mo lang yan. At siyempre, tag-ulan tag-init, magagamit mo yan. Tag-init, tag-ulan na yan ang aming DCRH. Ano masasabi mo pa DCRH? Maraming salamat po sa DCRH at sa MX3 sa promo niya. Thank you po. Yan, okay. Maraming salamat din Okay, so para naman sa gustong manalo ng 1,000 pesos, manatili nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman kayo ng susunod na maswerte manalo sa aming DCRH sa malakas promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ako naman si Aris 27 na sigakas sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka, sa ating malakas promo kasamang MX3 dyan sa Barangay Zapote, Las Piñas City. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalmat, Misea Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. Ako naman may binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don. This time check is brought to you by Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang